una sa lahat. Lalaki naglalakad sa Tondo, Maynila, binaril. Ang gunman kasama pa ang sariling misis niya sa krimen. Sinubukan pang tuluyan ng sospek ang biktima. Pero isang babaeng walang kamalay-malay ang tinamaan. Ang pinag-ugatan ng krimen at kinahinatnan ng mga biktima, ihahatid maya-maya lang dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend! Mga abogado ni Vice President Sara Duterte gusto raw harangin ang impeachment trial ng vice. Pero VP Sara gusto raw matuloy ang trial. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Matapos ang botohan, Pangulong Bongbong Marcos Jr. may mensahe naman para sa mga nanalo. It's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election. 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa stores, dinumog ng mga Pinoy. Sa dami ng nagpunta, may mga hinimatay. Exclusive! Ilan pang Pinoy na pinagtatrabaho sa mga scam hub sa Myanmar, humingi ng saklolo. Ikinukulong pa raw sila at ginugutom. Inaugural Mass ni Pope Leo XIV sa Vatican, dinumog ng libo-libong deboto. At isa na namang may lahing Pinoy, wagi sa prestiyosong International Singing Competition sa Switzerland. Sa pool sa video ang walang habas na pamamaril sa isang lalaki sa Tondo, Maynila kahapon. Damay rin ang isang babae na bumibili lang ng inumin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa unang tingin, mukhang namamasyal lang ang mag-asawang ito sa kahabaan ng JP Rizal Street sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Ilang saglit pa, biglang bumunot ng baril ang lalaki. At nang makakuha ng tiyempo, binaril ang isa pang lalaki. Sa gulat, napatingin pa sa kanyang tiyan ang biktima bago siya tumakbo. Muli namang nagpaputok ng baril ang gunman. Pero imbis na ang target, isang babae na nasa lugar ang tinamaan sa binti. Naglakad naman paalis ng lugar ang sospek at kanyang misis. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang ika-ikang naglakad ang babaeng sugatan ng binti. Nakuna naman ng CCTV ang sospek na sumakay ng motorsiklo bago umalis. Sa imbestigasyon ng pulis, lumabas na bago pa ang insidente ng pamamaril ay nagkaalitan ng sospek na magpapark ng motor noon at biktima na naglalakad sa daan. Umuwi raw ng bahay ang sospek, kumuha ng baril sa kabinalikan ang biktima. Sumuko sa mga pulis ang sospek matapos na pansamantalang magtago sa Caloocan. Ayon sa sospek, nagawa lang niya ang pamamaril dahil una siyang pinagbantaan ng biktima. Nung sinanyasan ko sana doon ako paparada, dahil nakababa yung helmet ko, hindi niya naintindihan yung sinabi ko, doon po siya nagalit. Pinagbantaan niya ako na babalikan niya ako, papatayin niya ako. Hindi isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad ng iba pang dahilan sa pamamaril. Tinitignan din namin na sakali o posible na meron pang dati ng alitan itong dalawang partido na. Ayon pa sa pulis, hindi lisensyado ang baril na ginamit ng sospek. Hindi raw ito na-recover matapos na itapon sa ilog ng sospek habang tumatakas. Nagpapagaling naman na ang mga biktima. Nakakulong na sa Rahabago Police Station ang sospek na mahaharap sa reklamong frustrated murder and physical injury, illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hawak na ng mga pulis ang menor de edad na nakapatay ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang biktima nawalan ng dugo matapos hatawin at mahiwa ng basag na bote. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Tumawid sa kalsada ang binatilong nakaitim sa bahagi ng Moriones Street sa Tondo, Maynila. Nang biglang hinampas ng bote ang isang lalaki. Natugma ang biktima matapos mapuruhan sa hita. Tumakbo naman palayo ang binatilyo. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima, pero dahil maluba ang tama nito, binawian din siya ng buhay kalaunan. May pumunta dito na may reporting na namatay na yung biktima. Ang kwento po nila, parang nabasag, yung impact po tumama yata sa singit. Kaya sumirit yung dugo. Kusa namang isinuko ng magulang ng binatilyo ang anak sa child in conflict with the law
o CICL sa barangay. Lumalabas na ginawa raw ito ng binatilyo dahil sinita raw ng biktima ang mga kabataan na nagkukumpulan sa tapat ng kanilang bahay. Tumangging nang humarap sa kamera ang mga naulilang kaanak. Isa sa sinisisi nila kung bakit nagsisimula ang away ng mga kabataan ay ang mga computer shop sa lugar. Paliwanag naman ng barangay, may mga pulis na nag-iikot sa lugar. Pero tsumetsyempo laging walang mga otoridad tuwing nagkakaroon ng riot. Nakaburol na ang biktima habang nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad na lalaking sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Umaasa ang COMELEC na tutulong ang mga bagong halal na senador sa pagrepaso ng mga batas patungkol sa eleksyon. Kasunod yan ang kanilang proklamasyon matapos ang Bilang Pilipino 2025. Nasa Frontline na balitang yan, si JC Cosico. Isa-isang itinaas ang kamay ng mga nanalong senador sa Bilang Pilipino 2025 sa proklamasyon kahapon. Binasa muna ang kanilang Certificate of Proclamation, nag-photo op kasama ang pamilya at binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Si re-electionist Senator Amy Marcos binanggit ang kanyang pamilya, kabilang ang inang si dating First Lady Imelda Marcos, pero hindi ang kapatid na si Pangulong Bongbong. Binati din niya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara na hanggang sa huli ay kinampanya raw siya. Matatanda ang kumalas si Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni PBBM. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Ang dati niyang kasama sa alyansa na si re-electionist Senator Lito Lapid ang sunod na ipinroklama. Number 11 po ako, number 12. Nakakahinga na tayo, nakahinga na rin po. Naging emosyonal naman si Senator-elect Camille Villar na banggitin nito ang kanyang pamilya, kabilang ang amang si dating Senador Manny. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams. Ipinroklama na rin bilang senador si re-electionist Pia Cayetano na tumakbo rin sa ilalim ng alyansa. Kasunod sina Senators-elect Tito Soto, Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Hindi naman nakadalo sa proklamasyon si Senator-elect Kiko Pangilinan na nasa Amerika para sa college graduation ng anak. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat siya sa Diyos sa kanyang pagkapanalo at tinatanggap daw niya ang mandatong ibinigay sa kanya ng sambayanan. Sumunod si Senator-elect Erwin Tulfo at re-electionist Senator Bato de la Rosa. Ayon kay De La Rosa, ang kanyang mga boto ay maituturing na protest votes sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Saan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Pinasalamatan naman ni Senator-elect Bam Aquino ang mga kabataang volunteer na sumuporta sa kanya. Ito pong pagtakbong ito ay kakaiba talaga. No? Nagsimula po tayo napakalayo. Sa totoo lang po, wala po tayo sa top 12. In fact, wala nga po tayo sa top 20. Nung una po tayo nagsabi na tatakbo po tayo. Napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nag-post, nag-house to house. Kaya po tayo umabot po dito. Pinakahuling ipinroklama ang Senate race top-notcher na si re-electionist Senator Bongo. Nagpasalamat din siya kay dating Pangulong Duterte na naging mentor at inspirasyon daw niya sa pagserbisyo. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Sa huli, nagsama-sama sila sa isang group picture kasama ang mga COMELEC commissioner. Umaasa ang komisyon na makakatulong nila ang mga bagong halal na senador sa pagsusulong ng mga reforma. Kabilang dyan ang pagrepaso sa umiiral na election laws. Nais namin makipagtulungan upang higit pang mapalawak ang kakayanan ng taong bayan na pumili
ng kanilang mga leader na walang takot, walang pamimilit at higit sa lahat, walang pag-abuso sa kahirapan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Wala na raw budget ang COMELEC para magsagawa pa ng manual recount sa Bilang Pilipino 2025. Yan ang tugon ng ahensya sa hiling ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy na imano-mano ang pagbibilang ng boto. Ayon kay Chairman George Garcia, nakasaad sa Republic Act No. 9369 na dapat maging fully automated ang halalan. Kinakailangan pa raw amyendahan o magpasa ng bagong batas para pagbigyan ang manual recount. Naunang sinabi ng COMELEC na magkakaroon ng manual recount kapag may maghain ng electoral protest. Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Sa kabila raw ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial. Mali raw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Laila De Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Iba raw ang inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na resulta ng eleksyon. Pero giit niya, oras na raw para isantabi ang politika. Sinabi niya yan sa Thanksgiving party ng Alyansa kung saan isang senador lang ang sumipot. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños.
Sa 6 na nanalong senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, isa lang ang nakadalo sa pa-Thanksgiving party na idinaos kahapon sa kanilang headquarters sa Mandaluyong kasama ang mga taga-media. Dumating si Senator Lito Lapid at nagpaabot ng pasasalamat sa lahat. Present din si Pangulong Bongbong Marcos. Pag-amin niya, hiniling niya ang mas maganda sanang resulta ng eleksyon, pero panahon na raw para isantabi ang politika. We all wish we had better results, but you know, we live to fight another day. Now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election. Oras na raw para tutukan ng edukasyon, agrikultura at pagpapababa ng presyo ng mga pagkain. Lalo 3 taon na lang daw ang natitira sa kanyang termino. Ako lagi kong binibilang ang araw na natitira sa term ko at kailangan matapos natin yung mga nasiguraan natin. Nagpapasalamat din si PBBM sa mga taga-media dahil nabigyan daw ng espasyo ang mga kandidato na ipalabas ang kanilang mensahe. The media sector of our campaign was very successful, and I think that we were able to put out and occupy the narrative space very, very well, as a matter of fact. So that is what I would like to thank all of you. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa dami ng dumagsa sa 20 pesos kada kilong bigas sa isang Kadiwa store sa Taguig, may mga nahimatay dahil na rin sa tindi ng init. Panawagan naman ng ilan, pagbentahan na rin ng mga ordinaryong residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Hinimatay ang matandang lalaking ito matapos tumaas ang alta presyon o high blood pressure habang nakapila sa isang tindahan ng 20 pesos na bigas. Pinaypayan at binigyan si Lolo Efren ng CPR ng mga gwardya at tauhan ng barangay, saka dinala sa isang air-conditioned na sasakyan. Nang mahimasmasan, nagpumilit pa rin daw itong bumili ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Food Terminal Incorporated o FTI sa Taguig. Kaya pinauna na siya sa pila sa tulong din ng kanyang anak. Abot hanggang gate rin kasi ang linya ng mga tao sa labas ng tindahan. Ayon sa isa sa mga nakakita sa nangyari sa pila, hindi lang si Lolo Efren ang nahimatay sa tindi ng init. Kanina katabi ko pinaupo doon sa may electric pan na din, hindi makahinga. 2 na yung na stroke. Nakawawa pa kami magpila. Ang daming tao. Halos 2 oras bago magbukas ang Kadiwa store ng alas 8 ng umaga, nakapila na rin daw ang solo parent na si Fatma para sa 5 kilo ng 20 pesos na bigas. Pero mukhang dismayado siya sa nakuha. Ewan ko kung okay ito. Hindi naman makayang kainin pag hindi haluan ng magandang bigas eh. Imimixan na lang namin ng kukupandan. Kasi para makain. Si Lola Junicia at kanyang asawa pinagtsatsagaan na lang din ang murang bigas. Malaking tipid yun, ma'am eh. Kasi pag yung 100 sa amin, 2 kilo lang. Kasi tag 50, diyan 5 kilo na. Nitong nakaraang linggo opisyal na inilunsad ang 20 pesos na bigas sa higit 30 mga palengke at Kadiwa stores sa Metro Manila at ilang lugar. Pero inamin ng Department of Agriculture na hindi pa sila handa sa dagsa ng tao. Kailangan pa raw nilang magdagdag ng manpower at ayusin ang logistics o proseso ng pagsusupply sa mga tindahan. Panawagan naman ng ibang mga mamimiling tulad ni Sonny. Dapat kalahatan na, hindi yung pinipili lang. Sa ngayon kasi tanging mga nasa vulnerable sector gaya ng senior citizens, persons with disabilities o PWD, solo parent at 4-piece beneficiaries pa lang ang pwedeng makabili nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Inalis na ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP sa mga produktong baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Rel Jr., hiling ito ng mga industry stakeholder. Mahirap daw kasing mapanatili ang presyo dahil sa kakulangan ng supply bunsod ng African Swine Fever o ASF. Marso nang ipatupad ang MSRP kung saan 300 hanggang 380 pesos ang itinakdang pinakamataas na presyo sa produktong baboy.
Naghahanda naman raw ang DA ng iba pang mga pwedeng solusyon para mapababa ang presyo nito. Nananawagan ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na gawing cashless ang pagbabayad sa mga transaksyon. Sa isang memorandum circular, sinabi ng ahensya na dapat magpatupad ng electronic payment and collection system sa mga LGU. Yan ay para sa koleksyon ng mga local tax, fees at iba pang mga charges. Makatutulong daw ito para mas mapabilis ang pagseserbisyo at mas maging transparent sa publiko. Nilinaw naman ng DILG na dapat pa ring tumanggap ng cash o iba pang mga paraan ng pagbabayad ng mga tanggapan. Susunod, kabi-kabilang sunog sumiklab sa Bulacan, Maynila at Cavite. Isang fire volunteer na lapnos ang kamay. News 5 exclusive. Binatilyong nagnakaw ng motor na harang ng mismong may-ari sa gitna ng kalsada. Isa pang exclusive, ilang Pinoy na sapilitang ginawang scammer at ikinulong sa Myanmar. Nagpapasaklolo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sumiklab ang sunog sa isang industrial subdivision sa May Kawayan, Bulacan. Umabot po hanggang sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 12 ng tanghali. Isang fire volunteer ang nagka-second degree burn sa magkabilang kamay. Napula na ang sunog na nag-iwan ng higit 1 milyong pisong halaga ng pinsala. Nasunog din ang ilang commercial establishment sa Bacoor City, Cavite. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa sunog. Nasa higit 1 milyong piso rin ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Isa pang sunog ang sumiklab sa Barangay 106, Tondo, Maynila, bandang alas 2:30 ng hapon. Naapula ito pasado alas 4 ng hapon. Patuloy ang investigasyon. Patay ang isang lalaki sa Leyte matapos pagbabarilin habang nagpapatuka ng manok. Sa Iloilo naman, pinagsasaksak ng kanilang kapitbahay ang isang mag-asawa. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Nina Umpauco. Nagkalat ang dugo sa bahay na ito sa Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City, gabi noong May 13. Diyan pinagsasaksak ng isang mag-ama ang kanilang kapitbahay na mag-asawa. Pinaparinggan daw kasi ng mga biktima ang mga sospek tuwing dumarani ito sa kanilang bahay at pinapahuli sila sa mga pulis dahil sa droga. May teorya siya na nakita ko siya na gumagamit ng pinapabawal na droga, binibidyohan daw siya ng nanay, itong si alias Fatima. Kaya akala niya ma'am na itong si alias Fatima ay isang police asset. Kaya yun yung gano'n na lang yung galit niya ma'am. Naging kritikal ang lagay ng mga biktima matapos magtamo ng ilang saksak sa katawan. Nakarecover na sila ngayon. Nasa kustodiyan ng mga pulis ang 60 anyos na sospek habang pinaghahanap pa ang kanyang anak. Maharap sila sa reklamong frustrated murder. Sa Bilyaba, Leyte, patay ang 50 anyos na lalaking ito matapos pagbabarilin habang nagpapakain ng alaga niyang manok. Ayon sa pulis, nagtamo ng 14 na tama na mga baril ang biktima. Medyo overkill talaga yung pagkuha sa kanya kasi gumamit pa naman ng high caliber na M16 at saka 45 caliber. At less than 2 ang gumawa nun. Pinaghahanap pa ang salarin sa pamamaril at meron na ring person of interest ang mga pulis. Hindi naman isinasantabi ang anggulong iligal na droga ang ugat ng krimen. Dati na raw kasi nasangkot sa tokhang ang biktima. Sa Zamboanga City, binaril ang barangay Kagawad na ito nang hindi pa nakikilalang gunman. Ayon sa ina ng biktima, binaril ang Kagawad habang pauwi ito sa kanilang bahay. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung may kinalaman ba sa kanyang trabaho ang dahilan ng krimen. Wala rin naman daw naging kaaway ang biktima. Nagpapagaling na sa ospital. Tinutugis na ng mga pulis ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasa kote ang isang binatilyong tumangay sa isang motorsiklo sa Bukawi, Bulacan. Ang nakahuli, mismong may-ari ng motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Makikita ang SUV na ito na dahan-dahang huminto sa gitna ng kalsada sa Barangay Lolomboy sa Bukawi, Bulacan, May 15 ng hapon.
Maya-maya pa, bumaba ang driver nito at lumapit sa paparating na motorsiklo. Kinuha ng lalaki ang susi sa motor na minamaneho ng isang binatilyo. Sabay lapit naman ng mga traffic enforcer para alamin ang nangyari. Ang motorsiklo, pagmamayari pala ng SUV driver. 1 linggo na raw nawawala ang motor. Hindi na nagpa-unlock ng panayam ang SUV driver pero inireport na raw nito ang insidente sa barangay. Ayon sa barangay, nabanggit ng may-ari na posibleng nakuha ang susi nang minsang maiwan ito sa mismong motor. Akala pa nga raw noong una ay ginagamit lang ng ibang kaanak, kaya laking gulat niya nang makitang iba ang nagmamaneho ng motor. Siguro kung kailan niya gustong gamitin, palibasa mayroon niya siyang hawak na susi, nagagamit niya. Matapos ang insidente, pansamantalang hinuli ang 15 anyos na lalaki. Ayon sa barangay, may ilang susi pa ng motor na nakumpiska mula sa binatilyo. Hindi naman na nagsampa ng reklamo ang SUV driver. Pinatawad naman ng may-ari at ang sabi, iba na lang daw dito sa Lulumboy para hindi na maulit yung insidente. Sinubukan ng News 5 na kuhanan ng pahayag ang mga magulang ng bata, pero tumanggi na silang magkomento sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nangihingi ng saklolo ang ilang Pinoy sa Myanmar na sa pilitang pinagtatrabaho bilang scammer. Ang ilan sa kanila ikinulong sa isolation room hanggat wala raw ibinibigay na piyansa para makalaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Renyal Pawid, exclusive. Dahil sa isang naitagong cellphone, nakapag-video at humihingi ngayon ng saklolo ang 7 Pinoy na ito sa Myanmar. We are here in isolation area for almost 2 months. The company get our personal phone. Each person here, 7 people here, they confiscated our phone. Ilan lamang sila sa lagpas 100 Pinoy na pinaghanap pa rin sa mga scam farm. Kwento ni Bella, ang mga katulad nilang ayaw na magtrabaho bilang scammer. Binabartolina sa isolation room. Wala umanong kuryente, tubig at maayos na supply ng pagkain doon. They put some lock in the front door and the back door and even the window in the bathroom, they lock it. So we are asking if you can give us immediately rescue. Natatakot na rin ang ibang mga Pinoy roon dahil anumang oras pwede raw silang dalhin sa torture room. Sa ilang footage na nakuha ng News 5, ang ibang scam farm workers naranasan pang mabali ang buto dahil sa hataw at bugbog. Halos lumobo naman ang paa ng isang ito dahil sa paulit-ulit na pamamalo. We don't want to go home. We can't take it anymore, all of the pain. All of the suffering that we are encountering here, please, I am begging you. Karaniwang sa Thailand ang entry point ng mga Pinoy na nire-recruit sa mga scam farm. May mga nababalitaan ako na may mga nire-recruit pa rin. May mga pumupunta pa rin. Ito naman, hindi lang naman sa ang punta hindi lang naman sa Myanmar. Meron din pumupunta ng Laos, pero dito sa Cambodia, pero ang transit country nila is dito pa rin sa Thailand. Nagpaalala naman ang Department of Migrant Workers na huwag kumagat sa mga trabaho abroad na walang kontrata at working visa. Huwag rin daw maniwala sa mga cross-country scheme o pangakong tatawid muna sa isang bansa at doon bibigyan ng legal na working documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Renyal Pawid, News 5. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 4 na Norwegian national matapos magkaaberya ang sinasakyan nilang sailboat sa Virac, Catanduanes. Ayon sa Coast Guard, agad silang nagkasa ng search and rescue operations matapos makatanggap ng distress call. Nang matunton, gumamit ang PCG ng tugboat para mahila ang sailboat sa kalapit na pantalan. Ligtas naman ang mga banyagang sakay. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng aberya. Hinahangaan ng isang nanay sa Bulacan na hindi matatawaran ng sipag at tiyaga sa pag-aaruga sa kanyang pamilya. Itinaguyod niya ang 13 niyang anak sa pamamagitan ng paggawa ng suman. Kilalanin natin siya sa Frontline Report ni Bea de Guzman. Sa unang tingin at sa unang tikim, mapapa-tastes like home ka. E paano hindi? Lutong nanay yan. Edad na rin, sinanay.
Sa edad 78, si Nanay Rosario Mariano o mas kilala bilang Kasayong dito sa Santa Maria, Bulacan, patuloy pa rin sa paggawa ng suman. Minana pa raw niya ito sa kanyang nanay at ngayon naman ay simbolo na ng kanyang wagas na pagmamahal sa kanyang 13 anak. Yung pagsusuman ko, malaking bagay at ang mga anak ko, naitulong ko rin mapalaki dahil napakarami, 13. Anya, gaya ng pagpapalaki ng mga anak, kailangan hands-on sa paggawa ng suman. Kailangan nalala mo kung paano pagtimpla. Pag hindi, mahirap din ang gumawa Magbubukayo, maglalatik, babalutin mo. Si Nanay Sayong ngayon ang pinakamatandang gumagawa ng suman dito. Madalas daw orderin sa kanya ang balususong malagkit at ube suman. Tingnan natin, Nay. Sige. Ano mas gusto mo dito, Nay? Pareho lang. Pareho lang. Ito mabilis sa akin. Itong ube. Magkano to, Nay? Isa? 10. 10. Sugar check, hindi lapis, hindi kulang. Next naman, ang balususong malagkit. Buksan po natin, Nay, no? Yan. Matikman mo produkto ko. Alam mo, Nay, kahit ang init, gusto ko ng kape. Kape. Sobrang sarap niya, di ba? Ang kada piraso ng suman ni Nanay, 10 pesos only. Kwento ng manugang ni Nanay na si Jane, binabalik-balikan talaga ang lasa ng kanyang suman. Ang sikreto po kasi daan ni Nanay, yung pong unang-una, hindi niya po tinipid sa ingredients. Talaga pong patok yung suman po ni Nanay Sayong. Kasi po, biruin niyo po yung suman po ni Nanay, nakakarating po minsan sa Australia, Amerika, marami pong umu-order sa kanya talaga. Pag tinikman mo, hindi ka mauumay. Sarap po. Ito po ay naabang-abang ko ang suman ni Nanay Sayong. Kasi po, bukod sa may gata, may latik pa. Pero minsan, dahil sa pag-aalala, sinasabihan na raw siya ng kanyang mga anak na tumigil na sa paggawa. Kasi wala akong sigla pag hindi ako nakapaglugawa. Oo, totoo yun. Pero gaya raw ng kanyang pagiging ina, hindi ito nagtatapos hanggat may lakas at hanggat kaya. Sinasabi ko sa mga anak ko, ang gusto ko, kayo mababait. Para, di ba? Marami Gusto ko kayo magsumikap. O paano? Via de Guzman, News 5. Susunod, higit 200 explosive drone pinakawalan ng Russia sa Ukraine matapos ang peace talk. Singsing na simbolo ng pagiging Santo Papa, isinuot na kay Pope Leo XIV sa inauguration mass. At Dolly De Leon looking good sa premiere night ng Hollywood series na 9 Perfect Strangers. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Isa ang patay habang di bababa sa 3 ang sugatan nang muling magpakawala ng drone attacks ang Russia sa Ukraine. Higit 270 explosive drones ang pinakawala ng Russia ngayong araw, target ang capital city na Kyiv. Nagdulot ito ng kaliwat kanang sunog sa ilang gusali. Umatake ang Russia 2 araw matapos ang peace talks kung saan bigong magkasundo na magkaroon ng tigil putukan. Sa kabila niyan, napagkasunduan naman ang palitan ng 1,000 preso ayon sa Ukraine. Ito na ang pinakamalaking drone attack ng Russia mula na magsimula ang gyera noong 2022. Idinadaos na ang inauguration mass ni Pope Leo XIV sa St. Peter's Square sa Vatican City. Ito po ang misa at tradisyon ng simbahang Katolika para formal na simula ni Pope Leo ang kanyang tungkulin bilang Santo Papa. Dito rin inabot ang kanyang Ring of the Fisherman, ang isang simbolo ng pagiging Santo Papa. Mismong si Cardinal Tagle ang nagsuot niyan sa bagong Pope. Ang inauguration mass ay dinaluhan din ng world leaders kabilang sina US Vice President J.D. Vance, gayon din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bago ang inauguration, umikot pa si Pope Leo XIV sa Vatican sakay ng Pope Mobile kung saan sinalubong siya ng libu-libong deboto. Abay, dominante pa rin ang National University pagdating sa volleyball. Nakuha rin kasi nila ang kanilang men's team ang corona sa UAAP na sweep ng Bulldogs ang Tamaraos Game 3 para makuha
ang inaasam na 5 feet. Kauna-unahan yan sa ilalim ng Final Four era. Finals MVP si Leo Aringo para sa NU. Munti ka na sana makasulot ng laro ang FEU sa set 3 pero nanaig ang finals experience ng Bulldogs. Sa kabila naman ng pagkatalo ay sabik na raw bumawi ang FEU squad sa men's volleyball para sa susunod na season. Sa NBA playoffs naman po, 25 years in the making. Pero nagbabalik ang New York Knicks sa Eastern Conference Finals. Pinataob nila ang Boston Celtics sa Game 6 ng semifinals match. Di lang nila tinalo, tinambakan pa nila ang defending champions 119-81. 6 na Knicks ang naka-double figures in scoring sa pangunguna ni Jalen Brunson na nakapagtala ng 23 points. Double-double naman si Karl Anthony Towns na may 21 points at 12 rebounds. Dahil sa panalo ay todo celebrate ang fans sa labas ng Madison Square Garden. Taong 2000 pa nang huling lumaban sa conference finals ng Knicks kung saan natalo sila ni Reggie Miller at ng Indiana Pacers. At speaking of the Pacers, Indiana ulit ang makakalaban nila sa Eastern Conference Finals sa susunod na linggo. Dumalo ang Filipina actress na si Dolly De Leon sa premiere night ng kanyang unang Hollywood series. Mannequin-inspired ang suot na gown ni Dolly sa red carpet ng Season 2 ng 9 Perfect Strangers. Present din ang kanyang co-stars na sina Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin at iba pa. Una nang ni-reveal ni Dolly na gaganap siya bilang isang dating madre sa drama-thriller na serye. Nakilala siya sa Hollywood matapos sumakot ng iba't ibang parangal sa pelikulang Triangle of Sadness. Susunod, 2 panukan sa Albay inirereklamo dahil sa masangsang na amoy at sandamakmak na langaw. At bomba sumabog malapit sa klinik sa California. Isa patay. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Kaliwat kanang drug den sa bansa ang sinalakay ng mga otoridad. Sa Cavite, isang high-value target ang nahulihan ng higit 3 milyong pisong shabu. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Timbog ang isang lalaki sa bypass ng PIDEA at PNP Maritime Police sa parking lot ng isang mall sa Bacoor, Cavite. Itinuturing na high-value drug personality ng mga otoridad ang nahuling suspect. Nakuha sa kanya ang 500 gramo ng shabu na may halagang 3.4 million pesos. Sa Bacoor, Cavite pa rin, isang drug den na nalansag sa entrapment operation ng PIDEA at pulisya. Nahuli ng mga otoridad ang 5 suspect. Nakuha sa operasyon ng 7 gramo ng shabu na may halagang higit 48,000 pesos, pati na rin ang mga drug paraphernalia. Isa pang drug din ang sinalakay ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Arestado sa operasyon ng 3 suspect na noong Abril pa tinitiktikan ng PIDEA. Nakumpiska ang 20 gramo ng shabu na may halagang 136,000 pesos, pati ang mga kagamitan sa pagbatak ng droga. Sa Mabalacat, Pampanga, kalaboso ang 7 suspect sa sinalakay na drug den. Nasabat ng PIDEA ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang lahat ng mga inaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May 3 buwan pa ang Gilas Pilipinas para paghandaan ang FIBA Asia Cup 2025. At bilang bahagi niyan, ilang tune-up games pa ang ikinakasa ng koponan para siguradong ready sila sa kompetisyon. Kabilang na dito ang isang exhibition game na bubuksan sa publiko. Nilalatag pa kung sino ang makakalaban ng Gilas dyan. Gusto ni Head Coach Tim Cohn na mag-training pa ang Gilas. Lalo pat higit sa talento ay mas mahalaga raw ang team chemistry. Gaganapin ang FIBA Asia Cup 2025 simula August 5 hanggang 17. Isa ang patay habang 5 ang sugatan nang may sumabog na bomba malapit sa isang klinik sa Palm Springs, California sa Amerika.
Kita sa drone shot ang malawakang pinsala ng pagsabog sa ilang bahagi ng klinik. Nagkabasag-basag din ang mga salamin ng mga katabing building. Naabo naman ang isang sasakyan na hinihinalang pinagtaniman umano ng bomba. Ayon sa FBI, sinadya at terorismo raw ang punot dulo ng insidente. Patuloy ang investigasyon dyan. Mga kapatid, isa pong makasaysayang pantalan sa Mariveles, Bataan ang pinupuntahan ngayon dahil sa ganda ng view. Pasyalan natin yan sa report ni Tito Mondi Lopez. Quick tambay spot bang hanap mo? Tara, pasyal tayo sa pantalan ng Barangay Poblasyon, Mariveles, Bataan. Free ang hangin at dagat, libre ang view pati chismis. Mula sa Mandaluyong, dumayo tayo dito sa Mariveles, Bataan. Paghanap lang ng pantalan, mantakan nyo ang layo no? Ito yun naman, wala dito sombrero. Oh, shades dahil. Bas mo na hangin, nakaka-relax. Daily tambayan para sa pamilya, magbabarkada at kahit sino ka pa na may energy na makipagkumustahan. Akala ko noon ang Mariveles puro dilis lang, pero higit sa pangalan, ito ay isa ring tambayan ng mga mapagmuni-muni. Kaya kung gusto mong huminga sa stressful na trabaho at maingay na jowa, alam mo na, upo ka lang, makinig sa alon. Unplug muna tayo sa traffic, Zoom meeting at maraming deadline. Huminga at huminto saglit at kumawala sa ingay ng city. Embrace muna natin ang katahimikan matagal mo nang inaasam-asam. At alam nyo ba ang pantalang ito nagsilbing landing site ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng World War II laban sa mga Hapon. Ordinaryo man, extra happiness ang vibes. Wala pong entrance fee dito Mondi Lopez, News 5. Susunod, US President Donald Trump may panibagong tirada laban kay Grammy-winning singer Taylor Swift. At may lahing Pinoy wagi sa isang international singing competition sa Switzerland. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. PBA fans, tumitindi po ang showdown sa pagitan ng San Miguel Beermen at Terra Firma Jeep. Magkakaalaman kung sino ang mananaig sa eliminations ng PBA Season 49 Philippine Cup. At live po mula sa Inares Center sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, anong team na ba ang lumalamang ngayon? Andre, mas umiigting nga ang bakbakan as we go out of town ngayon sa PBA Philippine Cup dito sa Inares sa Montalban, Rizal. At ngayon nga ay nasa halfway mark na tayo ng elimination round, kaya't bawat koponan mas gusto ng pumondo ng mas maraming panalo bago matapos ang torneo. Ongoing ngayon ang tapatang San Miguel Beermen kontra Terra Firma Jeep kung saan kasalukuyang lamang ang SMB ng 15 points at the half. Sa ngayon, sitting third sa standings ang SMB with a 4-2 record, habang ang Terra Firma naman susubukang kunin ang kanilang ikalawang samantala, inaabangan rin ng mga fans ang matinding sagupaan sa pagitan ng Magnolia Hotshots at NLEX Road Warriors maya-maya. Dito pa rin yan sa Inares Center sa Montalban. Tinuturing ang magkabilang koponan na pinakamaiinit na teams ngayon sa Filipino Cup. Ang Magnolia kasi wala pang talo sa loob ng 6 na laro. Kakagaling lang ng Magnolia sa isang crucial 117-92 na panalo kontra defending champion Meralco Bolts. Matatanda ang naging usap-usapan ng laro dahil sa controversial na foul ni Meralco defender Cliff Hodge kontra sa player ng Magnolia na si Zave Lucero. Habang ang NLEX naman on a 5-game winning streak at second overall sa current standings.
sasandalan ng kuponan ng kanilang main man na si Robert Bolick at Cyrus Torres. Kung magwawagi ang NLEX, aangat sila sa 6-1 at makukuha nila ang top spot. Pero kung mananalo ang Magnolia, aabante na sila sa 7-0 ngayong gabi. Samantala, Andre, nalaman din natin mula sa PBA mismo na inanunsyo ni Commissioner Willie Marshall ang isang 1-game suspension at fine na 100,000 pesos laban kay Cliff Hodge dahil nga sa ginawa niyang foul kontra kay Lucero at posible ring ipatawag bukas ang technical officials ng PBA dahil sa posibleng lapse sa nangyaring insidente. Yan muna ang latest mula dito sa Montalban, Rizal. Andre? Yan nga pala yung bagong gym dyan sa Montalban, Rizal. Maraming salamat, Ian Suyu. May bagong pasaring si US President Donald Trump sa singer at songwriter na si Taylor Swift. Sa kanyang Truth Social platform, sinabihan ni Trump si Taylor na, quote, "She's no longer hot," unquote. Una nang sinabi ni Trump sa isang post noong nakaraang taon na hate daw niya ang award-winning musician. Matatanda ang inendorso ni Taylor ang kalaban niyang si Kamala Harris noong eleksyon. Sumakses ang isang Filipino-Austrian sa Eurovision Song Contest sa Basel, Switzerland. Ang kanyang winning piece, abay tungkol po sa power ng pagmamahal. Kaya ang kanyang performance pang malakasan na at talagang nakakapandig balahibo. Pakinggan natin yan. Siya si Johannes Pietsch o kilala sa pangalang JJ at yan ang kanyang winning piece na Wasted Love. Ayun, waste. Operatic, multi-octave with techno twist. Kaya naman pasok na pasok sa world's largest music event. Tinalo lang naman niya ang 37 contestants. Una pong nakilala si JJ sa isang kilalang singing competition sa United Kingdom. Mula sa amin, JJ, mahusay ka. Congratulations sa'yo. Congratulations. Napakahusay naman. Ang galing, Iba ang galing, talaga ibang pag-usapang kantahan. Oh. At saka talent in general. Kakaiba din naman At talaga. usapang pagmamahal. Ayan. Kailangan talaga. may Parang pagturo. Oo naman. Pero Mas ikaw yung ikakasal sa ating Totoo tatlo. yun. Diba? Pero inaabangan ng taong bayan ang iyong love life. Inaabangan ko rin. Okay? Natawa si Isay doon. Yan po ang mga informasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.